Hindi raw TNT kundi C4 ang sumabog sa headquarters ng Explosives and Ordnance Division ng Philippine Army sa Fort Bonifacio kahapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, naiwasan sana mga pagsabog kung agad na ideklara ng Philippine Army ang mga nakaimbak na pampasabog. Saksi si Steve Dailisan. Isang araw matapos ang sunog na nagdulot ng pagsabog ng mga nakaimbak sa headquarters ng Explosives and Ordnance Division ng Philippine Army, may usok pa rin namataan sa nasunog na gusali ng alas 7 ng umaga kaya muli itong binugahan ng tubig. At nang payagan na ang GMA News na lapitan ito, tumambad ang wasak na gitnang bahagi ng gusali. Sa pagulong ng investigasyon ng mga otoridad, nagsagawa ang mga taga-Bureau of Fire Protection ng tinatawag na 3D camera reconstruction at kinumpleto ang mga larawan sa fire scene. Dahil na-clear na ng mga taga-bomb squad itong pinangyarihan ng sunog at pagsabog kahapon, itong mga arson investigators ng BFP ay naririto ngayon para kumulekta ng mga makikita pa nila ng mga electrical wires. Isa sa ilalim ito sa tinatawag na electrical microanalysis para masuri kung nagkaroon ba ng short-circuiting o arcing dun sa mga electrical wires na naging dahilan ng sunog, lalo pat medyo may kalumaan na rin itong gusali. Kukuha rin sila ng sample ng mga natitira pang mga abo para matukoy kung ano yung naging dahilan ng apoy. May mga black powder doon. Ang tawag yata ng EOD doon is mga disruptors, yun, nagre-reload. Siyempre may init ng panahon, di ba? So yun yung possible na tinitignan namin. Di pa opisyal na tinukoy kung ano ang mga sumabog, pero sabi raw kanina ng ilang Army official kay House Defense Committee Chairman Rodolfo Biazon, hindi raw TNT kundi C4 ang sumabog. If the explosion was that of high explosive, high caliber ammunition, those, yan yung mga pader na yan, mawawala yan. Mawawala yan. At maraming mamamatay, sa shrapnels. Sabi ng Philippine Army, meron ngang 20 pounds ng C4 explosives at ilang balat baril sa loob, pero wala raw malakas na pampasabog. Nakalagay naman doon sa labas ng building talaga eh. Nakalagay naman doon, bomb squad, na nandun na yung mga, sa mga bakod ngayon. So, we pretty well know kung ano yung building na yun. Pero ang imbakan yari lang sa kwadradong konkretong semento, imbes na mga bunker na gawa sa reinforced concrete na nakabaon sa lupa, kung saan mas malamig at stable ang temperatura gaya raw ng nararapat. Kapag ipinatayo, hindi na sa Fort Bonifacio ilalagay ang imbakan, kundi sa Camp Aquino sa Tarlac kasama ang buong Army Supply Command. Pag-aari na raw kasi ang lupa ng Business Conversion Development Authority o BCDA. Sa pinakahuling bilang, 32 na ang sugatan sa insidente, kabilang mga sundalo at bumbero na inabisuhan daw na umatras pero tuloy sa pagresponde. I am shouting on top of my voice telling everyone to keep distance at least 100 to 200 meters away. Pero wala po. So ang nangyari, sir, yung mga personnel lang po namin ang nakapag-evacuate. Merong nag-aabiso na lumayo, huwag kayong lumapit dyan. Kaso kumpiyansa lang din yung karamihan at ako naman, kasi nakikita ko kasi nasa malapit yung ibang karamihan talaga nasa malapit. Pero ang mas sinisisi ng BFP ay ang hindi agad magdeklara ng mga pampasabog na nasa gusaling nasusunog. Katunayan ng unang itinawag sa BFP ay sunog lang sa barracks na naideklara ng under control pasado alas 11 ng umaga kahapon. Ikinagulat na lang ng BFP na may narinig na maliliit na pagsabog at dito pa lang sila nakahingi ng clearance para puntahan ng imbakan. May mga chemical foam naman daw mga fire truck nila para palamigin ang mga nagiinit na balat pampasabog. Dapat nung parating yung mga responding units, sinabi nyo na kaagad kung ano yung nandyan. Dinisclose nyo na kaagad kung ano yung nandyan. Yun po yung sinabi ko doon para at least on our part, alam namin kung anong klaseng firefighting strategy, firefighting techniques ang pwede naming i-employ. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi.